Magandang araw at magandang umaga sa atin mga guys, sir. Dito naman po tayo sa ating channel. Meron po tayong Honda City 2010 model 1.5 engine. So ang problema na to ay pagka ni-on mo yung AC, yung kanyang minor ay biglang bumababa at hindi stable. Pag ni RPM po natin, ang kanyang idle ay taas baba at hindi stable sa kondisyon ng kanyang idle. So samahan nyo ko guys kung paano natin checkin at diagnose ang problema na to at isolve kung paano natin ipa-stable yung kanyang idle. So ayan, mga sir, try natin i-start. Ayan, one click. So naka cold start pa siya. Hintayin nating uminit yung makina bago natin diagnose ang problema. So kung napapansin natin, mataas na po yung kanyang odo, 236,255. Ayan. At naka cold condition pa yung kanyang coolant temperature. Ayan, na uminit na siya. So hintayin lang po natin ng ilang minuto para uminit yung makina. Saka try nating i-rev kung anong kondisyon ng kanyang idle. So wala po siyang check engine at ang problema pagka ni-on natin yung aircon, masyadong bumababa ang kanyang idle. So sa range ng 500, tapos saka siya aangat sa 650, 750. So pag ni-rev uli natin, aangat siya, tapos bababa hanggang 500 uli, tapos aangat uli siya ng 750. So medyo abnormal po yung kanyang idle. So hintayin lang po natin ng konti habang umiinit yung makina. Pagka uminit yung makina, try nating i-rev at obserbahan yung kondisyon ng kanyang idle. Ayan, pag napapansin nyo po, masyadong buwaba yung kanyang idle sa pananginginig yung makina. Tapos saka siya babalik sa 750. So yan ang problema niya. Yan, masyadong buwaba yung kanyang idle. Maabot siya ng almost 500, tsaka siya babalik sa normal na RPM ulit. Yun, tapos angat siya. So samahan nyo po ako guys kung paano po to isolve at paano natin i-troubleshoot, ano ang dapat natin gawin para maibalik po itong kondisyon ng kanyang idle. So ang una po natin gawin, scan muna natin at ano ating makikita sa kanyang diagnostic at kung meron po siyang abnormalities sa kanyang live operation o live data. So dito po tayo sa Insia Honda. Okay. Okay. US
system. Okay. Okay. So read data stream. So select natin ang all. Okay. So yan. Check natin. At check natin kung ano ang pwede nating makita, abnormalities ng kanyang operation, data stream operation. So dito po nakalagay, nakapula yung kanyang drive by wire stack ratio. So ang kanyang range 0 to 100. So meron pong nakapula sa nagiging 101%. Ayan. So lagpas na po sa kanyang range. So ito po yung problema. Try nating isolve to kung paano nating maibalik yung kanyang situation. Sa kanyang ibalik natin yung kanyang range. Ayan. Dapat hindi nakapula yan. Okay guys. So samahan nyo ako kung paano siya i-repair o anong pyesa ang ating pwedeng i-maintenance para maibalik sa tamang posisyon or percentage na hindi siya lumagpas sa 100%. Kasi nakapula po siya, so kailangan naka less than 100% yung kanyang drive by wire stack ratio. So sa pag ganitong situation, sa ganitong abnormality ng kanyang engine, so kadalasan ang problema nito is throttle body ang problema. So lilinisin po natin try nating linisin yung throttle body. Okay sir? So samahan nyo ako kung paano natin linisin ang kanyang throttle body at kung anong epekto nito dito sa kanyang abnormal operation sa drive by wire stack ratio. Okay, so ito guys, ito yung kanyang engine bay. So ito po yung throttle body na tayo natin tanggalin at linisan at ma-check natin kung anong problema nito. Kung ito ba ay madumi o malinis. So try natin tanggalin ito tapos linisan natin. So samahan niyo ako kung paano natin tanggalin at linisan. So tanggal na nga natin yung throttle body mga sir. So kung napapansin niyo sir, ayan ang dumi. Ayan, sobrang dumi. So kailangan nating linisan yan. Kaya yun yung problema ng kanyang throttle valve. Yung unstable yung kanyang idle. Yun ang napakadumi sir. Ayan madumi yung kanyang throttle valve. So kailangan natin linisan ito. Yan sir, napakadumi. Yan napakaitim. Ayun Ayun napakaitim. Ayan. So bakat na bakat.
Yan sir, napakadumi oh. Ayan. Ayan mga guys, after nalinisan po natin yung throttle body niya at ang kanyang mass airflow sensor, ito po, try nating i-RPM kung bumababa pa ba yung kanyang RPM after increasing the RPM to 4,000 to 5,000 RPM. Try natin sir. Ayun. So stable na po sa 750 RPM. Hindi na siya bumababa yung kanyang RPM. Ulit. Yun. So stable na po yung kanyang RPM. Hindi na siya nagingalo dati. Bumababa siya ng pag na-rev po natin, bumababa siya ng 500 RPM. Tapos saka siya tataas sa 750 RPM. So minsan pag nag-AC po tayo, bumababa kaagad po yung kanyang RPM sa 500, saka siya tataas sa 750. Ito pag ni-rev po natin, ayan o. Yun. So stable na po siya yung kanyang RPM. So sir, para makasure po tayo na okay po yung kanyang result ng ating pag cleaning ng throttle body, i-scan po natin at check po natin sa kanyang data stream kung okay na po yung dating nakapula na drive-by-wire percentage. So yan po. Start po natin. Select all. Then okay. Yan. So check natin yung drive-by-wire value. Kung ano po yung kanyang present value ngayon. Yun. So yan na po. Drive-by-wire stock ratio. So 95.7% na. Dati po 100, nakapula po ito, 100.01%. So ngayon po naka blue na siya, it means normal na po yung kanyang value. So nasa loob na po siya ng range 0 to 100. Yan. So goods na po yung ating ginawa mga sir. So nag-range na po siya ng 94.3 or 94.13% sa idle niya. So yan po yung resulta ng ating paglinis ng kanyang throttle body at saka mass airflow sensor. So ang dati po niya ay naka red po to ng 100%. So alagpas po ng 100%. Ang value po niya is 100.01%. So nakapula po ito. So ngayon po nasa 91.3%
38% sa idle. So goods na po yung ating ginawa. So salamat mga sir sa inyong pag sama sa akin kung paano natin resolve ang problema ng Honda City 2010 model. Sana po nakapag-share po ako ng kaalaman po sa inyo sa maliit na trouble nito ng Honda City. So sa muli po, salamat po sa panonood at God bless.